Sa biglaang pagbaliktad ng sitwasyon, simula noong sinugod ng Russia ang Ukraine buwan ng Pebrero 2022, ang Russia naman ngayon ang pinasok ng mga Ukrainians sa pamamagitan ng pagsugod nito sa rehiyon ng Kursk na ikinagulat hindi lamang ni Vladimir Putin kundi pati ng buong mundo. Sa katunayan, umabot na ang Ukrainian forces ng mahigit 30 kilometers sa loob ng Russia at nahihirapan ang Russian forces na sila'y pigilan. Wala nga namang nag-akala na sa gitna ng giyera laban sa Russia ay nakuha pa ng Ukraine na magpadala ng maraming sundalo upang sorpresahing lusubin ang loob ng Russia bilang pagpapakita na hindi sila basta-basta papatinag at panahon lang ang bibilangin upang sila naman ang maghahasik ng lagim sa loob ng bansang nauna silang giyerahin mahigit 2 taon na ang nakakaraan. Maging ang capital city ng Russia na Moscow ay tagumpay rin nilang tinarget ng mga drones dahil ano pang magpanik ang mga tao ng lungsod. Maging si Putin mismo ay umaapaw na ngayon sa galit ayon sa mga insider reports dahil malaki di umano itong sampal sa kanyang pinagmamalaking internal security sa bansa. At insulto rin ito sa kanyang pangako dati na mabilis lamang luluhod ang Ukraine at hindi aabot ang giyera sa kanyang bakuran. Ang tanong, paano nga ba nagawang lumusob ng Ukraine sa loob ng Russia? Bakit walang nagawa ang mga sundalo ng Russia na sila ipigilan? Paano in-expose ng Ukrainian military ang kahinaan ni Putin at mga opisyal ng Russian forces? Anong mga armas ang kanilang ginamit at sino-sino mga bansa ang nagsupply sa kanila ng mga ito? Higit sa lahat, ngayong galit na si Putin ay ano ang kanyang mga pinaplanong gantay laban sa Ukraine na ayon sa kanya ay pagsisisihan ng Ukraine ang kanilang naging desisyon. Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Lumabas ang unang reports sa pagpasok ng Ukrainian forces sa Kursk region ng Russia noong August 6. Mahigit 2 linggo na ang nakaraan. Marami ang nagulat sa balitang ito dahil ang alam ng mundo, salat na sa tauhan ang Ukraine dahil sa mahigit 2 taon na nilang giyera kontra Russia. Marami ang nag-aabang ng malaking sagupaan at ang mabilis na pagharang ng Russian forces sa kanilang pag-abante, ngunit hindi ito nangyari. Lumipas na lang ang halos 2 linggo ay wala pa ring nagagawa ang Russian forces sa pag-abante ng mga Ukrainians. At binalita pa nga ng pamunuan ng Ukraine na umabot na sa tinatayang 1,000 square kilometers ang teritoryo sa loob ng Russia na kanilang nasakop. Bilang pagkukumpara kung gaano kalaking achievement ito, ayon sa US-based Institute for Study of War, simula noong January 2024, ang Russia ay nakakuha lamang ng tinatayang 1,175 square kilometers na laki ng teritoryo sa loob ng Ukraine sa halos 8 buwan na panghihimasok nito sa mga probinsya ng Ukraine na malapit sa Russian border. Subalit nakakabilib isipin na nagawa ito ng Ukraine sa loob lamang ng 2 linggo. Ngunit bakit nga ba biglang sumalakay ang Ukraine sa loob ng Russia? Ano ang kanilang gustong patunayan dito? Malinaw di umano ayon sa mga eksperto sa Russian-Ukraine war na ang pinakamalaking rason ay gustong ipahiya ng Ukraine si Vladimir Putin. Matatandaan na nagbitaw ito ng salita noon na araw lang ang bibilangin at luluhod na kaagad ang Ukraine sa Russia at walang kaabog-abog na papayag ang mga mamamayan nito na sila ay sakupin. Dagdag pa ni Putin dati na walang tsansang makakapasok sa kanilang bakuran ang giyera at pinatunayan ng Ukraine na mali siya sa lahat ng pangako niyang ito. Pangalawa ay upang ma-divert ang atensyon ng Russia at mahahati ang puwersa nito na patuloy pa rin ang opensiba laban sa kanila. At higit sa lahat, bilang moral booster sa mga sundalong Ukrainians upang lalo pang mag-alab ang kanilang damdamin na lumaban sa kabila ng napakahaba na gyerang ito. Ayon sa statement ni President Volodymyr Zelensky, ginawa raw nila ito upang maipasa ang pressure sa bansang matagal nang namimirwisyo sa kanila. Gusto rin nilang iparating sa mga sibilyan ng Russia na may ginawang mali ang kanilang bansa sa utos ng kanilang Pangulo. Dahil sa hindi nga pag-uulat ng katotohanan ng Russian media ukol sa totoong sitwasyon ng giyera, marami pa ring mga Ruso ang bulag sa mga totoong kaganapan. Akala ng karamihan sa kanila ay under control at nananalo ang Russia sa giyera. At ngayon ay magugulat ang mga sibilyan kung bakit sila na ang under attack. Gustong makarating ng Ukraine sa mga mamamayan ng Russia na nagsisinungaling lamang ang kanilang gobyerno sa totoong sitwasyon. At sa tingin ng marami ay nagtagumpay naman ng Ukraine sa kanilang layunin. Dahil bukod sa nasurpresa ay nahihirapan ang Russia na pigilan ang papasugod na puwersa ng Ukrainian army. Dagdag pa ng Pangulo na simula pa noong 2022 ay ginagamit na ng Russia ang Kursk region bilang launching point ng kanilang mga missiles at drones papasok ng mga syudad ng Ukraine. Kaya sa pagkakataong ito, hindi na sila nag-aatubiling pasukin ang nasabing lugar upang sirain ang mga Russian military facilities na naging kasangkapan ng Russia upang sila ay targetin. Pero hindi raw tulad ng Russia na ginagawang annex
o sinasakop ang mga nakukuhang teritoryo sa loob ng Ukraine. Wala raw sa kanilang intensyon na gawin ito. Masaya na di umano sila ayon kay Zelensky sa lawak ng kanilang bansa. Ginagawa lamang daw nila ito para sa kapakanan at kaligtasan ng kanilang mga mamamayan. Sa pagpasok ng Ukrainian forces ay una nilang pinaulanan ng bala at pampasabog ang isang border camp at agad nalagas ang Russian forces na nakaistasyon dito. Sa pangunguna ng Ukrainian Special Forces na suportado ng mga US-made Bradley tanks, US-made HIMARS o High Mobility Rocket System at mga drones, mabilis na kapag-advance ang pasugod nilang puwersa sa mga pamayanan ng Kursk. Matapos nito ay agad nilang pinasabog ang 3 tulay na nag-uugnay sa rehiyon ng Kursk sa kabuuan ng Russia upang hindi na makapagpadala ng reinforcements ang Russian military. Sa katunayan ay maraming mga Russian soldiers ang naipit sa lugar at wala nang magawa kundi ang lumaban hanggang sa sila ay mapatay ng mga Ukrainians at ang iba naman ay sumuko. Matapos nito ay kumalat agad ang mga video sa social media kung saan makikita ang mahabang pila ng Russian civilians na lumilikas sa kanilang mga tahanan kasabay ang panghihingi nila ng tulong mula kay Russian President Vladimir Putin at mula sa Russian military na natatakot na sila para sa kanilang mga buhay. Agad namang kinansila ng Russian government ang mga biyahe ng tren papunta sa nasabing rehiyon. Gaya ng inaasahan, naglabas ng pahayag ang Russia na nagpapadala raw sila ng mga reinforcements sa Kursk at tagumpay na raw nitong tinalo ang mga Ukrainian forces. Subalit salungat ito sa mga sinasabi ng mga Russian war vloggers na nagsasabing patuloy pa rin ang bakbakan at tila nabugbog ang Russian forces dahil sa kawalan ng reinforcements kaya lumalaki ang teritoryong nakokontrol ng Ukraine. Taliwas sa pahayag ng Russia na under control lamang ang lahat. Makikita sa mga pro-Ukrainian social media sites ang mabilis na pag-abante ng mga Ukrainian forces paloob ng Russia. Ganon din ang pagkamatay at pag-surrender ng daan-daang Russian personnel. Ayon sa report ng Russia, marami di umanong sibilyan ang napaslang, ngunit wala namang ebidensya silang na ipakita na ito ay totoo. Matapos makipag-meeting sa kanyang gabinete at mga opisyal ng militar, nangako si Russian President Vladimir Putin ng isang walang pag-aalinlangang pagganti ng Russia at pagbabayaran ng Ukraine ang ginawa nito. Ito ngayon ang inaabangan ng mundo, bagamat tila mabagal ang aksyon ng Russia mula sa kanilang panig. Ilang araw na ang nakakalipas matapos bitawan ni Putin ang banta nito. Hindi maipagkakaila na lumakas ang kakayahan ng mga Ukrainians na lumaban dahil sa mga supplies kagaya ng tangke, eroplano, armas, bala at pondo mula sa mga western countries, lalo na mula sa Estados Unidos. Sa katunayan, tinatayang aabot na sa mahigit $270 billion ang natatanggap na ayuda ng Ukraine simula noong 2022 sa pagsugod ng Russia sa kanila. At ang perang ito, kasabay ng mga armas na galing sa mga bansang tulad ng US, UK at Germany, ay siyang naging sandalan ng Ukraine upang pumalag sa mas malaking militar ng Russia. Sa kaso ng US, inaprubahan ang paglalaan nito ng $175 billion na ayuda, bagamat $107 billion lamang dito ang direktang pupunta sa Ukraine at ang ibang bahagi ng pera ay mapupunta sa mga US companies na gumagawa ng sandata at bala na sinusupply para sa Ukrainian military. Bukod sa pera, magbibigay din ng US ng gawa nilang F-16 fighter jets at kasalukuyang tinitraining ang mga pilotong Ukrainian sa US ngayon bago pa ito i-deliver sa taong ito upang magamit na agad sa battlefield laban sa mga makabagong Su-35 fighter jets ng Russia. Maliban sa eroplano, nakapagbigay na rin ng US ng 31 Abrams battle tanks na sa ilang buwan pa lamang simula nang ginamit ito ng mga Ukrainians ay may reputasyon na bilang Russian tank killer dahil di hamak itong mabilis, armado at advanced kaysa sa mga tangke ng Russia na kanilang nakakaharap. Bukod sa Abrams tank ay nagdagdag pa ang US ng maraming tangke tulad ng 45 T-72B tanks at 300 na M2A2 Bradley tanks na gamit ngayon ng mga Ukrainian forces papasok sa loob ng Russia. Dagdag pa nito ay sagana na rin ang Ukrainian military ng mga anti-aircraft missiles, cluster bombs at advanced surveillance at radar systems na galing sa US. Kaya naman nagawa nilang makipagsabayan sa mga Russian forces simula nang dumating ang mga gamit na ito. Marami tuloy ang nagsasabi na ang gerang ito ay tila ba naging proxy war ng US laban sa Russia, na sa pamamagitan ng Ukraine ay nagawang mapahiya ng US ang Russia at si Vladimir Putin sa mata ng mundo na walang buhay ng sundalo nila ang nalalagas. Maliban na lamang sa mga dating sundalo ng US na voluntaryong pumunta ng Ukraine at sumama sa gera, nalabas na sa kanilang tungkulin sa US military.
Bukod sa Amerika, mahigit 15 bansa pa ang regular na nagbibigay ng tulong sa Ukraine tulad ng UK, Germany, Turkey, Spain at marami pang bansa sa European Union at mga miyembro ng NATO. Isa ito sa napakaraming dahilan kung bakit nahihirapan ang Russia na talunin ang Ukraine. Andyan din yung kawalan ng koordinasyon ng mga military officials at sundalo ng Russia. Dahil dito ay nakusahan ni Putin ang NATO at European Union na lalong ginagatungan ang gulo sa pagitan nila at Ukraine, na baka magiging mitsa ng malawakang gulo sa buong Europa. May ilang pagkakataon pa na nagbanta itong gumamit ng nuclear weapons kapag nagkataon, kung hindi di umano titigil ang ibang bansa sa Europa sa kakabigay ng ayuda sa Ukraine. Ngunit di may pagkakaila ang mabagal na response ng Russia sa opensiba ng Ukraine. Patunay lamang daw ito ayon sa mga eksperto sa kakulangan ng kakayahan ni Putin pagdating sa crisis management. Ganon din ang pagiging incompetent ng kanilang mga military officials na sunod-sunuran lamang sa mga utos ni Putin at walang naglalakas loob na magboses ng kanilang suhestyon sa takbo ng gera dahil takot sila na mapagbuntungan ng galit ng Pangulo ayon sa mga taong pamilyar sa Caracas ng Pangulo ng Russia. Patunay lamang daw ito sa kawalan ng resistance mula sa Russian forces sa araw na pumasok ang Ukrainian troops sa loob ng Kursk, Russia. Isa't kalahating araw di umanong tuloy-tuloy ang pag-abante ng mga Ukrainians na halos wala man lang sundalong Ruso na humarang sa kanilang dinadaanan. Matapos na ang 2 araw ay saka pa lamang di umano gumawa ng public statement si Vladimir Putin upang kondinahin ang paglusob ng Ukraine. Sabay ang pagbintang nito na walang habas di umanong tumarget ng mga sibilyan ng mga Ukrainians. Matapos nito ay hindi na siya naringgan pa ng komento at bumalik lamang di umano sa kanyang normal na pang-araw-araw na routine. Lumipas pa ang 5 araw kung kailan 30 pamayanan na ang nakokontrol ng mga Ukrainian forces ay saka na lamang siya nagsalitang muli at nagbanta na ng malupit na ganti. Ni hindi man lang daw ito bumisita sa apektadong rehiyon at sinilip ang halos 100,000 evacuees na Russian na nawala ng tahanan. Patunay lamang daw ito sa kawalan ng aksyon ng presidente ng Russia ayon sa mga international observers sa gera ng dalawang bansa. Malaking patunay di umano ang kawalan ng response ng Russia sa pag-abante ng Ukrainian forces ayon sa mga eksperto na may problema sa leadership ni Putin. Maalalang nag-aklas na dati laban sa gobyerno ang dating leader ng Wagner Group na si Evgeny Prigozhin dahil sa pagiging pabaya ng Russian government sa kanyang mga tauhan bago siya mamatay sa isang misteryosong plane crash 2 buwan matapos siyang patawarin ni Putin na ayon sa mga eksperto ay palabas lamang ng Pangulo. Isang dating diplomat ng Russia at alay ni Putin na si Boris Bondarev ang nagsalita kamakailan lang na walang abilidad si Putin pagdating sa pagresolba ng mga krisis na kinakaharap ng Russia. Unpredictable daw ang mga desisyon nito at hindi consistent at ang gusto lamang nito ay ang matiwasay at komportableng sitwasyon kung saan siya ang namimirwisyo sa iba. Pero kapag ang problema na ang lalapit sa kanya, may ugali raw itong wapakels at mabagal gumawa ng desisyon. Pinatunayan din ito sa pag-aaral ng Institute for the Study of War dahil gulong-gulo di umano ngayon ang iba't ibang sangay ng Russian military sa kung ano ba talaga ang dapat gawin sa kakulangan ng definite na utos ng Pangulo bukod sa gumanti. Ayon sa isang Ukrainian general na si Dmytro Kolod, bagamat mas organized na raw ngayon ang mga sundalong Ruso na sinusubukan silang pigilan sa pag-abante papasok ng Russia. Kapag ginagantihan raw nila ito ng putok at hindi tinantanan, mabilis lamang daw itong sumusuko kahit mas marami pa sila kaysa sa mga Ukrainian forces. Patunay lamang daw ito sa baba ng motibasyon ng mga sundalong Ruso na lumaban. Malayo daw sa mga sundalong Ukrainians na pinaglalaban ang bayan at hindi takot mamatay. Ayon pa sa general, tila napipilitan lamang daw ang mga Rusong sundalo at itinulak lamang sa gitna ng gera na labag sa kanilang kalooban. Yan ang isa pang dahilan di umano na mahirap tibagin ang Ukraine ayon sa general. Tila na-expose nga ng Ukraine ang kahinaan ni Putin, ngunit sana lamang ay huwag itong dumating sa puntong maging desperado at maging handa itong gumamit ng makapaminsalang armas tulad ng nuclear weapons upang patunayan lamang na handa siyang ikasalahat kapag inipit na ng mga Western countries ang Russia sa pamamagitan ng pagtulong sa Ukraine. Ngunit ayon sa dating Russian diplomat at malapit kay Putin na si Boris Bondarev, na kung akala ng US at mga allies nito na kapag na-corner si Putin, ay tila ba ito ay nako-corner na leon na lalaban hanggang kahuli-hulihang lakas sa abot na kanya makakaya, sila raw ay nagkakamali. Dahil sa kanyang pagkakakilala nito, kapag na-corner si Putin, magiging tulad lamang daw ito ng nako-corner na daga na walang magagawa. Kaya wag daw katakutan si Putin. Sana nga ay tama si Bondarev. Dahil kung hindi, nanganganib ang pagsiklab ng isang nuclear war na pagsisisihan at pagdurusahan lamang ng buong mundo, lalong-lalo na ng mga sibilyan na tulad mo
at tulad ko. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo